Mga diabetiko, alam nyo ho ba na bawal ka dapat kumain ng fish? Hindi pa ho tapos, sandali lang. Without scales. Okay, Tagalogin natin. Sa lahat ng may sakit na diabetes, bawal po kayong kumain ng isda na walang kaliskis. Example, fishball. Tama. Galong, alam nyo, pasensya na ho kayo, kailangan ko magkaroon ng sense of humor. Alam nyo kung bakit unang-una yung oras. Tama? Kung magsiseryoso ako rito, tutulugan nyo ako. Bago po kasi ako naging cancer specialist, isa po akong psychologist. At pinag-aralan po namin yan, lalo na yung mga senior. Pagka seryoso usapan, saglit lang, tulog agad yan. Pero pag medyo may konting, di ba, nagiging active yung brain. Tama? Kaya pasensya na ho kayo kung medyo may joke, ha? Mas masarap yung kwentuhan lang. Tama? Sige. Hindi fishball. Isda na walang kaliskis, galunggong, alumahan, tambakol, matambaka, tuna, sapsap, mga walang kaliskis yan. Bawal yan sa mga may diabetes. Asan yung diabetiko? 1, 2, 3. Alam nyo bang bawal o hindi? Hindi. According sa data namin sa DOH, 98% ng mga diabetiko sa Pilipinas hindi alam to. So pakinggan nyo maigi yung senaryo, ha? Marami siguro kayong kakilalang diabetiko, di ba? Umiinom sila ng gamot araw-araw. Ang tawag doon, maintenance. Pero hindi naman nila alam, kumakain sila ng pagkain na bawal sa sakit nila. Ulitin natin. Umiinom ng gamot, nakakakain ng bawal. Gagaling o hindi? Di nagsasayang pa ng pera. Akala ko ba, mahirap ang buhay sa Pilipinas? Tapos nagsasayang pa kayo ng pera. Mali. Kulang lang sa tamang kaalaman. Nakuha nyo, ha? So, ito po yung punto, kaya po kami nagmimisyon. Kaya po may health forum. Nasa na ba? Balibaligtad na yung itsura niya. Kaya po kami nag-health forum. Ako po bilang doktor, I'd rather educate my patients first kaysa po manggamot. Sa totoo lang, kung ako ay inimbitahan dito ni Kapitana para manggamot, huwag kayong magalit, ha? I will decline the invitation. Hindi ako pupunta. Bakit to? With all due respect, kumpleto kayo ng doktor dito sa lugar nyo. Tama ho ba? Depende pa sa kalagayan ng pamumuhay nyo. Yung mga may pera, alam ko kung saan kayo pupunta. Private hospital. Yung medyo wala, public hospital. Tama ba? Yung walang-wala, health center. Question, ano ba ang pagkakaiba ko sa mga doktor na meron ho kayo dito sa lugar nyo? Magiging tapat lang ako. Okay lang? Wala. Bakit? Iisa lang ang pinag-aralan naming medisina. Ang tunay na pagkakaiba ay ito lang ho. Yung mga doktor nyo, ginagamot po kayo. Totoo yon. Pero hindi po kayo natuturo ang magbago. Tama? Ngayon po, ang plano ko bilang doktor, magtuturo muna ako. Pag may natutunan po kayo at nagdesisyon kayo na magbabago na, hindi nyo na ho kailangan magpagamot. Ladies and gentlemen, the secret in healing is change. Ang tunay na sikreto sa kagalingan, pagbabago. Ngayon, tanong, interesado ba kayong matuto? Kasi yung pagbabago, kayo na bahala doon. Sa pagtuturo para may matutunan, pwede kaming makatulong. Tama ba? Ngayon, interesado ba kayong matuto? At ang good news, ang pag-uusapan natin, yung mga sakit nyo lang. Okay? Ito yung top 5 na sakit. Tignan natin kung sino-sino meron. Sino po ang may sakit na high blood? Taas ang kamay. Huwing pabilang. Ilan po may high blood? Sige. Nagulat ako. Ilan? 21. Okay, baba muna. Ang dami. Sige. Lilinawin ko lang ho, yung high blood po kasi, tibay. Okay na yan. Okay na yan. Yung high blood po kasi, dalawa ang classification sa Pilipinas. Isang sakit, yung hypertension. Yan yung dapat may maintenance. Ang mga iniinom dyan, either catapres,
losartan, amlodipine, nifedipine, calciblock, neoblock, monoblock, haloblock. Basta may block, pwede yun. Yun yung isa, high blood. Okay, yung isang high blood, ay sakit yon, sakit. Yung isang high blood, ugali. Oh, yun yung kinako. So, linawin ko, maraming nagtaas ng kamay. Ano ba yung itinaas mo? Sakit o ugali? Both. Sige, pangalawang pinakamarami, diabetes, 3 ang nandito. Ikatlo, sino po may arthritis? Ayan, hindi maitaas, masakit, no? Next, sino may allergy? Okay? Ang allergy, para lang po sa kalaman ninyo, baka lang hindi nyo alam, pati sa pamilya nyo, ituro nyo. 13 sakit po yon. Isa lang ang tawag, allergy. Ano yon? Sinusitis. Allergic rhinitis, yung hatching ng hatching. Asthma o hika. Bronchitis. Pneumonia o pulmonya. PTB, tuberculosis. Primary complex. Cox infection. Emphysema, eczema, skin diseases, skin asthma, and even psoriasis or psoriasis. So, yun yung 13 sakit na nakapasok sa pangalang allergy. So, ulitin ko yung tanong, sino po ang mga may allergy? Eh, di ang dami rin. And last but not the least, ito po yung specialization ko. Isa po akong cancer specialist. Pag nasa loob kami ng ospital, ang tawag sa amin, oncologist. Pero pag may sarili ho kaming clinic, ang tawag sa amin, cancer specialist. Okay? Sino po ang may bukol? Sige po, huwag kayong maya. 1, 2, 3, 4. Okay, ang bukol, 11 lang. Cyst, myoma, thyroid, goiter, lymphoma, lipoma, fibrosis, lymphoma, lymph nodes, polyp, tumor, cancer. Isang cancer lang ang walang bukol, leukemia yon. Kasi ang leukemia ay cancer sa dugo. Pero pagka ikaw ay hindi naman leukemia at sinabihang may cancer ka, sigurado dapat may bukol yon. Malinaw? Yung tumor, hindi pa considered cancer. Kasi tumor pa lang siya. Pag lumaki ho yun, 3 more. Pag lumaki, 4 more. Pag hindi nakuha, no more. Okay. Sige, asan yung mga may bukol? Ma'am, anong bukol natin? Hindi ko po alam, Dok. Saan po yung bukol nyo? Hepatic cyst? Pina-check mo na. Pina-ultrasound lang. Okay, sabi nila may bukol ka sa liver. Ano yung nakasulat sa ultrasound? Dala mo? Ayun, dali. Kasi hindi pwedeng hindi mo alam. Ikaw may sakit eh. Hindi binasa ng doktor to? Hindi pa. Ba't kayo nagpa-ultrasound? Ba't kayo nagpa-ultrasound? Kasi hindi kayo magpapa-ultrasound nang wala kayong nararamdaman. Yung sinura ko, Dok, laging po. Okay. Lagi ho kayo sinisikmura. Gallstones, Nay. Hindi ito liver. Abdo. Bato sa abdo. Gallstones. Hindi sa liver, ha? Kasi sabi ng doktor na napaka-ultrasound yung liver siya. Ayun, nako. Akin ako. Babasahin ko ulit. Nakakahiya naman. Nakakahiya ako yung mali. Mamo, sa ilalim, sino malinaw mata mo, pare? Hindi na. Palagay ko, ikaw na. Dito, ito, medyo bata pa. Ma'am, ay nakasalamin din pala to. Pero, gusto kong basahin yung pinakadulo. Normal. Normal liver. Oh. Normal ang liver. Oh. CBD, kidneys and pancreas. Oh, see? Ang talagang sakit mo, gallstones. Kole. Consider all. Ayan na, at least hindi ako nagbasa siya. Hindi ako masisisi. Ikaw nagbasa. Nagpahamak. Thank you, ma'am. Sige, bukol pa. Di ba, at least, ma'am, ang good news, natutunaw yan na idudumi yan, ha? Naku, ano mo nga? Can I look at it? Okay, pina-check mo na. Ano daw siya?
Wala daw siya. Meron eh, meron. Anong wala? Meron. Pasensya na ho kayo. Alam nyo, hindi, mas okay na yung ganito kaysa naman seryoso ko, ninervyos na pasyente. Pero ma'am, anong findings daw? Wala daw? Ano ba tong mga... ang lilinaw? Goiter, ma'am. Ito, oh. Hindi mo alam sakit. Yung totoo, ma'am, hindi mo alam sakit mo? Okay, ano raw? Gusto ko marinig. Hindi siya makasalita na. Sino ho ang kasama niya? Ay, silang dalawa may bukol. Twitter, malignancy daw. Okay. Nakita nyo? So, hindi siya wala. Meron. Alam mo na yung malignancy ang ibig sabihin, cancer? Okay. Tapos, sinabi nila, to consider, may nakikita rin bukol sa baga mo at saka sa liver. So, with metastasis. Ibig sabihin, alam niyo nung stage? Hindi ho. Wala nagsabi ng stage. Ayoko sa akin manggaling, ha? Oo, na stage 4 siya. Pero hindi nakakatakot. Kasi hindi naman nakamamatay ang cancer, eh. Ang nakamamatay, yung sobrang daming lason na ipinapasok nyo sa katawan nyo para patayin yung cancer. Nalalason yung pasyente, hindi yung cancer. Sige, ma'am. Gusto ka nilang ikimo. Tama ho ba? Ang tawag sa sakit nyo, papillary cancer with lungs and liver metastasis. Yun ang tawag dito, ha? Pero, gusto, di ba ang suggestion nila dapat may chemotherapy? Ayaw nyo magpa-chemo. So, ma'am, makinig ka kasi hindi pwedeng wala kayong gagawin. Ang tawag doon, papabayaan mo. Pwede hong mamimili kayo, either magpa-chemo o sumunod na lang sa disiplina. Pero good news, pwede nating mapatay yung cancer para humaba ang buhay mo. Okay po? Sige. Kailangan lang susunod. Ha? Ilang taon na... Mamatay ako dito, nervyos. Ilang taon ka na, ma'am? Pumirma eh. 5'8". Okay, next. Asa ba yung may bukol? Ay, dalawa na kayo. Nay, anong bukol natin, Nay? Sa paa lang. Okay, pina-check nyo na ho. Ano daw siya? Sabi nila, kasi nabunggo yun, no? Okay. Sabi nila, wala ko raw. Kailan po yun? Anong panahon yun? Mga gano'ng katagal na, Nay? Tingnan mo. Pero nakakapaglakad ka pa, no? Buti hindi nyo pina-opera. Sige ho, ihanda na lang. Asan si Romeo? Ihanda ang lagaring bakal. Tatanggalin din no? Sige, tuturuan ko kayo tunaw, ha, tunaw. Halimbawa, ma'am, ikaw. Kung ikaw ang masusunod, dalawa ang solusyon natin sa bukol. Listen. Pag dinala nyo sa amin sa ospital, syempre po, ang gusto namin, surgical procedure. O operahan, tatanggalin namin. Yan yung pinag-aralan namin, eh. Pero ngayon, ang ituturo ko, through discipline, tunaw. So, ano gusto mo, ma'am? Opera o tunaw? Tunaw. May dala kayong kandila? Tawas muna. Sa likod, bukol. Boss, saan po yung bukol natin, sir? Sa likod. Lalaki ka naman, eh. Lapit ka rito. O, syempre, maselan lang dyan, babae, di ba? Pero pag lalaki at sa likod lang naman, inspect na natin. Alam nyo, kagawad, po, pasensya ka na, pero gusto natin maituro sa kanila. Okay, asan po? Okay, tignan nyo maigi ha. Gusto ko matuto kayo. Ito po, tama, may bukol. Pero moving siya. Pag po moving, automatic, hindi po cancerous. Pero pagka po yung matigas, o yan, matigas, pero hindi, malambot siya, so, tas moving pa. Hindi po ito cancerous. Ang tawag po dito, lipoma. L-I-P-O-M-A. Ang lipoma ay excessive skin fats embedded between the tissue and skin. So, yan po ay cholesterol.